Feast Day sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Siguro, busy kayo sa pagdiriwang ng Todos los Santos, ano po? Welcome po muli dito sa ating Lectio Divina. Ako po si Sister Vanji at kasama nating muli Sister Lou, Happy Feast Day po sa inyong lahat. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan sa kasalukuyan, masisiguro kong merong kasiyahan sa inyong mga puso. Good news yan, Sister Lo. Imagine, kahit abala, pero masaya ka. Yes, masaya ang karamihan sa atin dahil ngayon ang reunion ng pamilya. Muli, magkakasama sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Di ba? Oo nga. Napakagandang kultura nating mga Pilipino yan. Teka muna, bakit ang greeting mo? Happy Feast Day sa lahat. Feast Day ko ba ngayon? Feast Day nating lahat. Ng lahat ng Kristiyano na nagsusumikap isabuhay ang mga katuruan ni Kristo. Tayong lahat ay tinatawag sa buhay kabanalan sa pamamagitan ni Kristo. Wow! Magandang balita yan para sa ating lahat. Yan ang sinasabi ni Jesus sa ating ebanghelyo. Mapapalad kayo. Opo, mga kapanalig. Yan ang ating pagninilayan ngayon. By the way, Sister Banji, nasa ika-47 episode na tayo ng ating Lectio Divina. Salamat sa Diyos! Imagine, sa awa ng Diyos, nakarating tayo sa panahong ito. Kayo pong lahat na patuloy na nagninilay at nagsasabuhay ng salita ng Diyos ay maituturing na mapapalad. Totoo po yun. Ang sino mang nakikinig sa salita ng Diyos at tumatalima sa kanyang kalooban, ay mapapalad. Kaya, hilingin natin ang paggabay ng Espiritu Santo sa ating pagninilay sa Ebanghelyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal naming Ama, maraming salamat po sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa nakaraang buwan ng Oktubre at sa mga biyayang nakalaan sa amin sa buwang ito ng Nobyembre. Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong mensahe sa iyong mga salita. Basbasan mo po ang lahat ng kasama namin ngayon sa pagninilay, ang lahat ng nagdurusa at nangangailangan ng iyong paggabay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong anak mo na nabubuhay at naghahari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Iterlo, nabanggit mo ang panawagan sa ating lahat sa buhay kabanalan. Parang hindi na uso yan ngayon. Bihira akong makarinig o makakita niyan sa social media. Totoo yan. Siguro, di na aware ang karamihan sa atin tungkol dyan. Pero yan ang katotohanan na lahat tayo ay tinatawag na ibahagi ang pagmamahal ng Diyos sa ating pagmamahal sa kapwa at tinatawag tayong lahat doon sa kaharian ng langit. Agree ako dyan. Pero mahirap. Unless we are truly grounded on God's love. Naalala ko tuloy si San Lorenzo Ruiz, ang unang Pilipino na iproklamang santo. Siya ang nagpakita sa atin kung paano magmahal sa Diyos at sa kapwa. At may ikalawa pang Pilipino, si San Pedro Calungsod. Naniniwala ako na marami pang mga santong Pilipino na hindi pa nakikilala at hindi nga naiproklama ng simbahan. Sila at ang mga unknown saints na ang kapistahan ay ipinagdiriwang natin ngayon. Opo, mga kapanalig, kaya ang araw na ito ay tinatawag na All Saints Day. At sila ang tinatawag ng ating Panginoon na mga pinagpala. Pakinggan na natin ang mensahe ng Panginoon sa Ebanghelyo mula kay San Mateo chapter 5 verses 1 to 12. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsalita siya upang turuan sila ng ganito.
Pinagpala ang mga dukha sa espiritu, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala ang mga amo, sapagkat tatamuhin nila ang lupa. Pinagpala ang mga nakahapis, sapagkat aaliwin sila. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan, sapagkat bubusugin sila. Pinagpala ang mga maawain, sapagkat magkakamit sila ng awa. Pinagpala ang may malinis na puso, sapagkat mamamalas nila ang Diyos. Pinagpala ang mga tagapamayapa, sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos. Pinagpala ang mga pinag-uusig dahil sa gawang matwid. Sa kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung dahil sa akin ay alimurahin at husigin kayo ng mga tao. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang panguusig na ginawa nila sa mga propetang nauna sa inyo. Ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Alam mo ba, Sister Lo, habang nagninilay tayo sa Ebanghelyo, may kasiyahan akong nadarama dahil feeling ko pinagpala ako. At the same time, natatakot ako dahil alam ko medyo mahirap magpakumbaba at manalig sa Diyos sa panahon ng kagipitan, di ba? Alam ko, Sister Banchi, dahil ang mga sinasabi ni Jesus ay kabalintunaan sa kaisipan ng mundo. Bigat naman ang sinasabi mo. Ano ba yung kabalintunaan? Ang pagkaintindi ko, yan ay paradox, contradiction. Imagine, sinabi ni Jesus, mapapalad ang mga dukha sa espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Dukha, pero may kaharian. Di ba opposite yun? Ito nga, no? Kaya, ngayon, bihira nating marinig ang salitang pagpapakabanal. Dahil ang binubulong ng mundo, magpakayaman ka upang maging masaya ka. Pero iba ang pamamaraan ng Diyos. Kahit anumang paghihirap dito sa mundo, ay gagantimpalaan niya. Kung mamumuhay tayo, ayon sa kanyang kalooban. Ano na kaya ang mga may kapangyarihan, ang mga mayayaman? Di kaya sila magkamit ng kaharian ng langit? Ang sinabi ni Jesus ay mapapalad ang mga dukha sa espiritu. Ibig sabihin, ang mga tumatanggap sa kapangyarihan ng Diyos, ang nagmamahal at nagtitiwala sa Kanya. Totoo yan. Ang mga marunong magsabuhay ng pagmamahal ng Diyos, ang pundasyon ng kabanalan, ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang pamilya, ang pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak, ang pagmamahal sa kapwa, sa isang kaaway, ang pagpapatawad. Yan ang sinasabi ni Jesus na dukha sa espiritu. Kaya, ang isang Kristiyano, mayaman man o hindi, ay maaaring magkamit ng kaharian ng Diyos kung isa sa buhay niya ang pagiging dukha sa espiritu. Mahirap itong isabuhay, lalo na kung ang isang tao ay hindi sanay sa kahirapan. At alam niyo ba, ang sinasabi dito pagiging dukha sa espiritu ay may kaugnayan sa pagiging mapagkumbaba. Tayong lahat ay may pride, mayaman man o hindi. Diba? Yan ang pinaaalala sa atin ni Lord. Tama ka dyan, Sister Banji. Ang pagpapakumbaba ay pagkilala sa kapangyarihan ng Diyos at pagtanggap ng katotohanan tayong lahat ay may misyon sa buhay. Alam nyo, si St. Francis of Assisi ay mula sa pamilyang napakayaman, ngunit hindi siya naging mapagmataas at tinalikuran niya ang kanilang kayamanan. Sa halip, ay pinili niya ang maglingkod sa Diyos at sa mga dukha nang makilala niya si Kristo. Yes. Ganoon din si St. Ignatius of Loyola, isang tanyag na sundalo, mayaman at iginagalang ang kanilang pamilya. Ngunit pinilit niyang maging isang sundalo ni Kristo sa gitna ng mga matinding pagsubok na kanyang pinagdaanan, sa pagsupil ng kanyang sarili at sa pagiging dukha sa espiritu. Opo, mga kapanalig, nakaranas sila ng mga kahirapan. Ngunit nagtiwala sila, kaya natamo nila ang kaligayahang dulot ni Jesus
sa kanilang pagtalima sa Diyos. Kaya, ikaw at ako, maging sino ka man, mayaman man o hindi, bata man o matanda, tayong lahat ay tinatawag sa buhay kabanalan ayon sa kalooban ng Diyos. Naalaala ko tuloy si Carlo Acutis, isang teenager, proclaimed blessed by Pope Francis at itinuturing siyang patron of internet users. Yes, at alam niyo ba, ang isa sa kanyang naging inspirasyon ay si Blessed James Alberione, our founder, the founder of the Pauline family. At si Blessed James Alberione ay mula sa isang pamilyang maralita. Wow, that's good news. Ngayon, magkasama na sila sa heaven. Pareho silang nag-alay ng sarili sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Sila at ang lahat ng mga santo, mayaman man o hindi, ang mga dukha sa Espiritu, ang tinutukoy na Jesus na pinagpala. Naalala ko tuloy yung nabasa kong kwento ng buhay ng mga hari noong unang panahon na nagdanas ng kahindik-hindik na kamatayan. Alam nyo, naawa ako sa kanila at nasabi ko tuloy, bakit ba nabasa ko pa ang kanilang history? Siguro, humihingi sila ng panalangin. Sigurado yan. Dahil sa All Saints Day at All Souls Day ay ginugunita natin ang lahat ng mga pumanaw, ang ating mga mahal sa buhay at ang mga kaluluwa na higit na nangangailangan. Teka, balik tayo sa Ebanghelyo. Sino-sino pa ba ang tinutukoy na mapapalad? Diba, sinabi rin ni Jesus, pinagpala ang mga maaamo, pinagpala ang mga nahahapis, pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan. Pinagpala ang mga maawain, pinagpala ang may malinis na puso, pinagpala ang mga tagapayapa. Pinagpala ang mga inuusig dahil sa gawang matuwid, sa kanila ang kaharian ng langit. Napansin mo ba, Sister Vanji, maliwanag ang mga pangako ni Jesus sa mga nagdaranas ng iba't ibang hamon at kahirapan sa buhay. Nabanggit niya sa bandang huli ang kaharian ng langit. Yes, nabanggit din niya yan sa panimula. Pinagpala ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Mga kapanalig, langit din po ang ating kahahantungan kung ibabahagi natin ang pagmamahal, kabutihan at habag ng ating Panginoon sa mga higit na nangangailangan. Ngayon po ay pakinggan natin ang pagbabahagi ng ating mga panauhin. Sina Sister Pinky Barrientos ng Daughters of St. Paul, our Pauline's website administrator, at si Ate Lulu Pichuela, isa sa mga miyembro ng Association of Pauline Cooperators dito sa Pasay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amang Diyos, Ipadala mo po ang iyong banal na Espiritu. Tulungan mo po akong magnilay sa iyong salita na may pananampalataya. Itanim ito sa aking puso na may pag-asa at isabuhay ito ng buong pagmamahal ayon sa halimbawa ni Kristong anak mo na nabubuhay kasama mo at na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. pagbasa sa banal na Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang makita ni Jesus ang makapal na tao, umakyat siya sa bundok. Pagkaupo niya ay nagsilapit sa kanya ang kanyang mga alagad at nagsalita siya upang suruan sila ng ganito. Pinagpala ang mga dukha sa Espiritu sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala ang maaamo sapagkat tatamukin nila ang lupa. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila. Pinagpala ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan sapagkat bubusugin sila. Pinagpala ang mga maawain sapagkat magkakamit sila ng awa. Pinagpala ang mga may malinis na puso sapagkat mamamalas nila ang Diyos. Pinagpala ang mga tagapamayapa sapagkat tatawagin silang mga anak ng Diyos.
Pinagpala ang mga pinag-uusig dahil sa gawang matuwid, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Pinagpala kayo kung dahil sa akin ay alimurahin at usigin kayo ng mga tao at pagwikaan kayo ng lahat ng masama. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang pag-uusig na ginawa nila sa mga propetang nauna sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin. Panginoong Hesukristo. Ang nakaantig po sa aking damdamin dito sa ating binasa ay ang versikulo 5. Pinagpala ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila. Kasi sister, ang hapis o ang deep grief is experienced by everyone, rich or poor alike. Kahit hindi ka nakapag-aral, darating at darating sa buhay mo yung panahong labis kang malulungkot. Maraming dahilan lungkot sa buhay natin, pero it all stems down from loss. Nawala ng mahal sa buhay, nawala ng trabaho, nawala ng pag-asa, nawala ng magandang pangalan dahil sa chismis na kinalat sa kanila and all this. Everything stems from loss. At dito sa binasa natin ito, parang na-imagine ko si God, God the Father who is all-powerful and almighty and all rich in His resources. Ito siya, pinapahid niya yung luha natin. Pinapahid niya yung luha ko. And I see Him not as the Father that we all know Him to be, but I see Him as a mother, God with a mother's heart. At alam ko, sister, na yung grief, pag ito hinarap natin, dumating sa buhay natin, hinarap natin to, hindi pwede hindi natin makita ang mukha ng Diyos. Nasa atin na lang yun, kung pag nakita natin ang mukha niya, tanggapin natin siya o hindi. Kasi nung time na dumaan siya sa buhay ko, talagang I saw how great He is. Alam mo, sister, galing ako sa private school, Catholic school, all-girls school, mula elementary, kinder, and everything, hanggang high school. Daily mass goer ako, yung mga devotions and everything. Pero yung pang deep relationship with the Lord, I had it when I faced my deepest grief. Nung namatay ang husband ko, but prior to that, when he was in the ICU, fighting for his life. And the deaths, my God, sister, millions of deaths piling up. And I do not know where to get the money for it. Doon ko nakita yung comfort ni Lord. Kasi help came in the form of, syempre, family and friends. But even people who are known to you but not really that close, na medyo nagkaroon na ng gap ang years, and then they come and help. Nagugulat ka without condition, without anything. Andyan ang tulong. And I was saying talaga si Lord, hindi siya bababa sa langit in all His splendor para pahirin ng luha mo eh. He will send somebody. And that's what I felt in my life. Kaya talagang itong verse na to, talaga sa akin. Totoo yan. Para sa akin naman, no particular verse, but the entire verses. The gospel itself. Para sa akin, napakaganda ng mensahe. True. Ng ebanghelyo natin ngayon, na pinagpala tayong lahat dahil nararamdaman natin, naranasan natin ang lahat ng ito sa ating buhay, pagdurusa, kapighatian, yung pagkawala ng mga necessary things sa ating buhay. So, ang sabi ng Panginoon sa atin ay pinagpala tayo dahil naranasan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Yes. Actually, hindi naman nag-promise sa atin ng Panginoon na pag tinawag niya tayo, sumunod tayo sa Kanya, ay magiging masaya ang ating buhay. Exactly. Diba? He did not promise us a rose garden. Garden of roses. A life that is so full of, what is this? Of course, when we decided to follow Him closely, we will experience inner joy. Yes, of course. Not transitory happiness. Yeah. So, iyan ang sinabi ng Panginoon. Actually, ang sinabi niya ay, sumunod kayo sa akin at pasanin ninyo ang inyong krus. Exactly, So, sister. hindi mawawala sa ating buhay na maranasan natin ang pagdurusa, ang pagpaghatian, ang pag-uusig. At yan ang binabanggit ng ating ebanghelyo. Yes.
Actually, para sa akin ay isang napakalaking mensahe at the same time invitation for me, no, na really I have to be open, my heart, my whole being to be open to experience all this being a follower of Christ. yes. At actually, ito ang nangyayari sa atin sa yung social situation natin sa Yes. ngayon, di ba? Opo. Napakadami sa ating mga tao sa ngayon na nakakaranas ng lahat ng uri ng pag-uusig at kapaghihatian sa buhay. No? Yes. Nariyan yung mga Yes. inuusig dahil they fight for the rights, for the Yes. justice, Yes. and they are being persecuted. And then nariyan yung mga nagdurusa because of poverty, no? Or yung mga kawalan nila sa buhay, yung mga kapighatian, pagdurusa dahil mga broken relationships, broken family. Yes, that's or true. Being or they are being accused of doing something, and then marami din ang mga nagdurusa sa kulungan na kahit na hindi sila nalilitas ng korte. Totoo So po lahat yan. ng klase ng pagdurusa at pag-uusig. Yes. Pero sa kabila noon, sa akin, for me, I believe na sa kabila ng mga ganitong kapighatian, ang Panginoon ay naririyan. Sa Tama. katabi natin. Exactly. Kino-comfort tayo. Yes, sister. At sinasabi at binibigyan tayo ng sapat na lakas, pag-asa, para maharap ang lahat ng mga bagay na ito na ating nararanasan. Yes, amen to that. Yeah, para sa akin ay isang talagang bigat na mensahe ito, no? Para personally, and also an invitation for me to deepen my faith. After all, we were not created to remain here on Yes, earth forever. we're just passing eternally. through. No, we are just passing it. We are on a journey towards our Pilgrims. final destination, which is in heaven. Yes, And that is precisely what the gospel is telling us today, di ba? exactly. The promise of Oo. heaven. The Lord is waiting for us in heaven. Kaya nga, pinagdiriwag natin ngayon ang All Saints Day. Yes. Kasi we are all called to be saints, maging banal, at makapiling natin ang Panginoon sa kaharian niya sa langit. Amen. So personally, no, for me, I am not called to be martyrs. And I don't want to. Di na naman ganun yung sister, ipa-firing squad ka. Hindi ko maranasan ang naranasan ng mga martyrs o mga saints na nagdusa ng todo. But then, I have my own role to play. Yes, sister, to that's true. perform here on earth. So, it might be a small one, but then I have to fulfill it, religiously and faithfully. Yes. Just at what the Lord wants me to do it. Yes. Just as what He wants me to live my life, no? Mhm. So that eventually I would also join Him in heaven, no? Where we are all called to be with Him. Yes. Lahat tayo tinawag ng mga banal. So Yes. we are all going there. Amen to that. So yan, para sa akin, ang araw na ito ay talagang isang araw na dapat talagang ipagdiwang kasi kapistahan natin lahat yan. Amen. Kahit na nandito pa tayo sa Yes. mundo, because we are all going to That's our destination. heaven, Yes. and we are all we will all become saints, no? Claim that. Maybe uncanonized, but saints Still, just same same. saint. True. So, napakagandang mensahe para sa ating lahat. May nabasa nga ako, sister, tungkol sa sinabi mo na hindi naman panahon ng martyrdom, na ipa-firing squad and everything. I read a book. Sabi niya, some people are called to be martyrs in one instance, mga martyrs. Yung mga, but some people become martyrs day by day. Yeah. As they live the word that's of true. God in the midst of persecution and everything. It's a day-by-day struggle. It's a day-by-day martyrdom until we reach our final destination. Exactly. Kaya nga ang pagtugon natin sa tawag ng Panginoon ay day by day. Yes. Diba? True, tama Hour po by yan. hour. Oo. That's Kasi right. it's very easy to be, to forget Exactly. our role here on earth. Lalo na yung masasarap ang buhay, naliligaw na, sister. Oo. Parang wala nang katapusan. Yeah, that's true. But there's an end to everything. Saka,
dapat i-ikon din natin, alalahanan din natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya. Kasi minsan, pag yung mga mahihila sa pananampalataya, pag naranasan nila ang maraming mga klase ng pag-uusig Yes. at paghihirap, pagdurusan, kung hindi matatag ang pananampalataya, ay lumalayo sila sa Panginoon. Kaya dapat yan ang role natin ngayon, sister, to make them realize na hindi lang sila nag-iisa. Yeah, that's Hindi sila nag-iisa. Kaya we really have to pray for them also, even as we pray for ourselves. And reach out to them too. Yeah, oo. Yes, that's true. So that all of us will go together. Yes, isang barkada tayo. Isang Towards barkada the tayo final atin sa langit. destination we are supposed to go, no? Yes. With the Lord in Yes. heaven. Amen to that, sister. Okay, thank you so much for I your learned a lot sharing. from you, sister. You touched my heart too. So we will pray now Opo, the panalangin. final prayer. Yes, Okay. sister. Panginoon, Tulungan mo ang inyong salita ang maging tanglaw sa aking landas. Nawa ang kapangyarihan nito ang magbigay lakas sa akin upang mamuhay ako bilang iyong anak at tunay na saksi ng iyong pag-ibig. Amen. In the name sa of the ngalan ng Father, Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, sister. you. Maraming salamat, Sister Pinky at Ate Lulu, sa inyong very inspiring sharing tungkol sa mensahe ng Ebanghelyo. Okay? Maraming salamat po sa inyong lahat na nakasama namin ngayon at patuloy na sumusubaybay dito sa ating Lectio Divina. Alaala namin kayong lahat sa aming panalangin. At muli, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming YouTube channel, mag-like, follow at share sa aming Facebook pages. Maraming salamat din po sa inyong suporta sa ating mission sa Bible Ministry. At sa mga nais pang tumulong, maaari po kayo mag-deposit sa mga sumusunod na bank accounts. Bilang pagtatapos, magpasalamat tayo sa paggabay ng ating Panginoon. Alalahanin natin ang mga nagdurusa, ang mga biktima ng kalamidad at digmaan, lalo na sa Israel, ang mga may sakit at ang lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Manalangin po tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amang mapagmahal, maraming salamat po sa iyong paggabay. Nawa, sa tulong ng iyong banal na Espiritu, maging matatag kami sa gitna ng mga pagsubok. Maisabuhay nawa namin ang iyong mensahe at panawagan sa buhay kabanalan, dito sa lupa para ng sa langit. Ipinauubaya namin sa iyo ang mga dukha, ang mga nahahapis, ang mga nagugutom at nauuhaw sa katarungan, ang mga pinag-uusig, ang mga tagapayapa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong unang-una ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli, maraming salamat po. Lagi nating alalahanin, mahal tayo ni Lord. Purihin siya, ngayon at magpakailanman. See you next first Wednesday of December at 6 p.m. Here in this FB page and YouTube.